Treasure hunting weekend mga katiyats. Papunta kami ngayon sa isa sa aming kasamang treasure hunter na mahilig din sa paghahanap nitong mga buried Yamashita treasures. At ayon sa kanya ay na-detect niya sa likuran ng kanyang bahay. Mismo siya ang nag-detect gamit ng kanyang mga manual detectors. At ngayon dahil sa meron tayong LB16 ay gusto niyang ipakumpirma kung may value ba yung kanyang na-detect ng kanyang mga homemade or itong mga manual na kagamitan sa pag-treasure hunt. Kaya ito, atin bigyan ng kapayapaan ang isipan ng ating kaibigan. Yan ang kasama namin, si Magneto Man, yung gumagamit ng magnet sa kanyang pag-detect. At para mabigyan ng kapayapaan ng ating mga isipan ay ang scanner ang magbigay ng ng lunas. Dito malalaman natin kung mataas na value ang na-detect. Kasi yung mga gamit talaga na katulad ng mga dowsing, pendulum, mga aura meter, o kung ano man na mga manual locator yan, talagang totoong merong na-detect yan. Pero pwedeng high mineralized soil, pwedeng magnetic rocks, pwedeng rocks with iron content, pwedeng mga nabaon na mga metallic object na matagal na kasi nag-release yan ng aura. Ang mga nalalatang metal sa ilalim ng lupa, kapag matagal na yan, rusted na, ay malakas na ang kanyang detection sa ating mga aura meter. Yan ang katotohanan yan. Kahit ano pang ilagay nyo ng mga balad yan, na mga anti-decoy, talagang mag-detect yan ng minerals. So, ganun din ang mga detectors at scanner. Ang scanner ay makapag-scan din yan ng mga mineralized rock, magnetic rocks, mineralized soil, at mga rusted metals underground. Pero meron siyang classification kasi ng precious metal. Meron siyang reading. So sabihin natin, sa manual nitong LB16 ay 25 or 20 to 30,000 ang kanyang reading ng value, ay pwedeng treasure na yan. Kasi yan na yung reading value ng precious metals na katulad ng gold, platinum, silver, kahit yung copper, kasi mga precious yan na klaseng metal, ay meron siyang reading na ganyan. Kaya kung aabot yan, sure na hukayin natin yan kung mataas talaga ang reading. Pero dito makikita nyo mamaya ay meron talagang pula yan. Kahit saan ka mag-scan ay may ma-scan na deposito ng minerals na pula ang kulay, concentrated minerals underground. Mapagkamalan yan na treasure. Kasi sa ibang scanner, katulad nung ibang klaseng scanner na yung nauna pa na version ng mga scanner, ay meron silang display na pula. So sasabihin na nila na yun ay treasure, pero hindi pa yun treasure. I-ano pa rin yun, i-analyze pa rin yun according to value rating. Kaya dito malalaman natin kung hukayin niya kapag nakapag-reading tayo ng kahit 15,000 lang, 15,000 hanggang 30,000 ay pwedeng precious metals. Kanina sinabi ko 20, pero mataas na yan. Pag 30, talagang ginto na yan, or mga platinums or white metals. Sa LB16, 30 ang pinakataas. At hindi na yan magmintis pa kapag 30,000 ginto na. Kaya yan palagi ang hinahanap ng aking team, na sana makapag-scan kami ng reading
na 30,000 mga ka-TH. Okay, kaya dito na nalaman ko na talagang ang mga manual detectors na mga homemade ay nakapag-detect talaga yan ng mga deposit, pero hindi ibig sabihin deposit of Yamashita treasures, kundi mga minerals, mga rocks with iron content, ganyan. Kaya hindi natin ma-blame ang ating mga dowsing, ang ating mga aurameter, jap wand, kung magkamali sila, kasi yun naman talaga ang kanilang hahanapin, yung lupa na mayroong ma-detect sila. Pero hindi ibig sabihin na kapag sila'y umiikot or nag-igis or nag-swing ay ginto kaagad yan ng hapon, kundi nasabi ko na minerals yan. Kaya hindi naman ako pwedeng mag-recommend na bumili kayo ng mga ng scanners, kasi almost million ang halaga niyan. Mahal ang mga scanners. Pero kung bibili lang naman kayo ng mura na scanners na nasa 100,000 lang, ay wag na lang, kasi kulang yan sa kanyang mga kulang siya sa kanyang sabihin natin sistema ng pag-analyze ng na-detect niya or na-scan na yung pula, yung sabihin natin na target. Kaya kung kayo bibili, ipon-ipon lang muna at bibili kayo sa yung presyo na nasa kalagitnaan. Sabihin natin 400,000 na scanners, pwede na yan. Pataas hanggang 2 million. Merong scanners na 2 million. Yung mga OKM, yun ang pinaka top of the line. Pero itong mga LB16, ito na rin yung top of the line ng Asoba Proton. Talagang maganda yan. Magbabasa talaga siya, bibigay ng lalim. At kapag na-installan nyo ng 3D, ay makikita mo ang seksyon ng lupa sa ilalim. Okay, so meron na tayong na-detect itong area sa likod ng bahay ng ating kasama kay Magneto Man. Ngayon ay mapayapa na ang kanyang isipan. Hindi na siya mag-iisip kung ano yung na-detect niya ng kanyang mga gamit na manual detectors. Pero maganda rin ang manual, kasi kapag meron talagang ibinaon na matagal na sa likod ng inyong bahay, ay din yan, mayroong 10% na baka treasure nga yan. Kasi ang tinuturo ng mga manual ay mga anomalya at mga deposito na minerals, at kung matsambahan ay baka ang maituro niya ay ang box of gold ng Yamashita. Okay, so ito mga ka-TH, kung makita nyo dito ay meron na siyang display. Sa kanyang display ay may target na pula yan, pero mababa talaga ang kanyang rating, ang kanyang grado napakababa, kaya hindi yan ginto, hindi yan yung treasures ng Yamashita. At hanggang sa muli, dito lang kami magtapos mga ka-TH. Paalam at ingat kayong lahat.